Hello. Welcome po ulit sa inyo sa isa na namang edisyon ng podcast na ito. 193 tayo at tayo ay nasa 2 Corinthians 10. So, nung nakaraan, tungkol lahat yan sa pagbibigay. No? Yung 9, ay hindi, tama. Yung 8 at 9, tungkol yan sa giving na sinisingil. Parang ganon ang dating ni Paul. Yung mga Corinthians, bakit siya sinisingil? May utang ba? Ang Corinthians? Hindi. Kasi sila naman pala ang Initiate. Ang nagsabi na, oh sige, magbibigay kami. Oo, okay yan. Kaso nga lang, nung eto na yung pagkakataon para gawin nila yung kanilang sinabi. Medyo nag-back out. Okay. Ngayon, dun sa 9, maganda kasi is may mga nahihirapan na mga kapatid at dito yung verse na kung sinong nagtanim ng marami ay aani ng marami. Yung nagtanim ng Konti. marami, hindi sumobra. Tapos yung kumuha ng kaunti, hindi nagkulang. So parang na-equal. O ang sinasabi mo is yung he who sows Yung pala, sorry. bountifully. Okay. Iba naman yun. Ganito kasi yun, di ba? Aani ng konti ang nagtatanim ng konti at aani ng marami ang nagtatanim ng marami sa 6. So, dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang. So yun yung heart nung nung giving na sa New Testament, di ba? Na hindi grudgingly, hindi yung pilit lang. Kumbaga, kasi totoo yan eh. Kapag ikaw may mapagmahal ang puso mo, naturally, to express that love is to give. Tsaka hindi ka nagko-compute. Based on yung observation. Parang maluwag sa'yo. Walang hindi ka pagtutuos. Yeah. Ayan. Di ba, kunyari, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung girlfriend mo, boyfriend mo, o sino man, di ba? Hindi mo naman tinutuos, mahal yung bulaklak na yan, ha? O, di ba? Mahal yung chocolate. Pangit naman, sagwa naman. Kapangit. Kasi, that's when you give, when you express love. Kasi it's about giving. Yes. Nag-agree ka ba dun, sir? Di ba sabi nga nila, si God nga, for God. So love. So, He gave. Di ba? Yun yung expression So, makikita mo yung pagmamahal mo kung nagbibigay ka. Okay. Yun yun. Di mo pwedeng sabihin love lang. Wala kang binibigay. Yes, exactly. Di ba? Madali kasi sabihin. Hindi na pwede sabihin sa isang tao na nagugutom na be fed, di ba? God bless you. Magbigay ka ng na yun yung resibo. Yeah, yun yung evidence Yun din naman yung parallel sa faith without works is naman. dead. Oo. Hindi naman natin sinasabi na hindi totoong pagmamahal yan. Okay? Hindi totoong yan. Okay. Yun yung katunayan. Yes, yun yung katibayan na. Yun lang. Okay. Ay. Uno. Sa 10 tayo Sabay kayo. Sabi ng iba, okay. Maamo ako pagkaharap ko kayo, pero matapang pag malayo ako sa inyo. Well, ako mismo si Paul ang nakikiusap sa inyo. Si Christ ang example natin ng pagiging humble at mahinahon. Gentleness na to. Ang bato kasi kay Paul parang aso, parang habang nasa malayo, tahol at tahol. Pero kapag duwag ka naman pag harapan parang ganun. Madalas pag nagbabike ako, kunwari is dadaan ako, hahabol-habol pa tapos tatahol-tahol. Pero pag bumaba na ako ng bike, sabi ko, ano. Ay, yung aso. Hindi naman na, tumatahol para tumatakbo pa. Saka sa lang, sa social media, at tapang mo, kalayo mo kasi Ay, may ganyan ako. May ganyan ako, co-teacher. Lagi na dinadala sa social media yung katoxican niya. Pero kapag meeting naman, hindi na ako kumikibo. Yun. Ang ginawa ko, ni-remove ko sa group. Ako kasi, ni-remove siya. Nagalit Pero kumbaga, na-realize din niya siguro na tawag dito, hindi siya pwedeng maasar sa akin kasi kasama niya ako sa kwarto mismo. So, chinat niya ako kanina. Nagtanong-tanong siya. Ako naman, nawala din yung asar ko sa ganun. May mga tao na ganun. Kumbaga, hindi sila confrontational talaga. Pero kailangan nating maunawaan na hindi contradictory itong pag-uugali ni Paul. Actually, si Paul ay merong
self-control na kaya niyang maging severe. Yung sabihin is malupit Oo. kung gugustuhin niya. O, kumbaga is magdidiscipline siya. However, hindi niya gustong gawin yon in person. Kumbaga, kaya siya medyo bold sa letter. Yeah, kaya siya bold sa letter because binibigyan niya ng opportunity na yung mga tao makakabasa ng letter na yon na in fault is magbago, reconsider, and magrepent. Matalim. Yes. Tingnan si Jesus. Si Jesus is gentle. Diba? Pero, kaya din niyang maging matalim or severe dun sa mga compromiser. So, hindi pwedeng sabihin na, dahil matalim ka, masama yan. Wrong yan. Oo. Pag mahinaw ko naman, yan ang dapat. Oo, hindi pwede. Kasi si Jesus nga. May balance din. Ayun. There are times na kailangan mo maging firm. Yan. Meron namang times na kailangan you consider. Si Jesus is gentle, di ba? For I am lowly and gentle at heart. Pero, alam mo naman na nung time na nilinis niya yung temple, di ba? Tama. So, naging severe siya doon. Nung nirebuke din niya yung mga Pharisee. Kumbaga, nasa ayos lang. Oo. Nasa tamang lugar. Yes. Tsaka may proper control sa both. May time kasi na hindi gentleness ang kailangan. Kasi nakakainis naman na dapat lang ikagalit wala ka lang. Tapos ibabato ko dahil nagalit na, hindi Christian. Ang sabi, in your anger, do not sin. So, kumbaga, wag nating i-twist yung emotions. Emotion lang naman yun Kung dapat nga ikagalit Gaya nga sinabi yun yung proper emotion dun gaya nga sinabi mo kanina, kunwari, walang maipintas sa pagtatrabaho mo. Walang maipintas doon sa, sabihin natin na reliability mo. Saka sa intellect mo. Sa intellect, sa honesty mo, sa galing mo. Integrity so, mo. ang titirahin na lang. Mayabang yun Yung attitude na lang. Parang napaka low bowler naman nung ganun na wala lang maitira doon. Yun. Yun yung reality. Yes. Ng kahit sa so in short, si Paul is nakasuffer ng ganung bagay. Predicament. Na akala nila duwag si Paul. Magaling ka lang naman pag sa letter pero pag harapan kimi ka naman Not knowing na mahaba ang pasensya ni Paul at saka meron siyang self-control. Huwag na tayong lumayo, si Jesus mismo. Okay. Sige. 2 lang. Kaya please, huwag niyong hayaang mapilitan akong magsalita ng mabigat sa inyo pagpunta ko dyan. Kasi for sure, magagawa ko talaga yon sa mga nagsasabing makamundo raw kami na puro selfish na motibo lang ang sinusunod namin. Okay, may issue. Una sa lahat, Nagchichismis sa kanya. una sa lahat, nung sabihin niyang may ilan sa inyo, Okay. yung sabihin, hindi lahat. Okay. Maring, baka nga konti lang Kaya nga lang, minsan, yung kaunti, yun yung maingay. Diba? The loud minority. Loud minority yung tawag dun However, yung mga approving majority naman, okay naman sa kanila May tinatawag tayo. Yun yung more on sa silent side May tinatawag nga tayong Pareto principle, yung 20% ng population, 20% ng population, sila yung nagkakos ng 80% ng problem. Biruin mo, yung 20%, napakaliit nung percentage na yun. Pero siya yung nagkakos nung 80% ng problem. Kung papaano yung 20% ng population ng infected ng COVID, sila yung nagkakos ng 80% ng paghawa. So parang ganong principle. So in short, itong mga minority na to, dahil maingay sila, madaming sinasabi, madaming side comment, sila yung nagkakos noong 80% siguro ng division and chaos dito sa Corinthian Christians. So, sa mga susunod na verse, yun yung sinabi dito ni Paul kasi sabi niya, kaya please, wag niyong hayaang mapilitan ako magsalita ng mabigat. So, nagko-control. Oo kasi, ang problema ko na, hindi siya nag-control. May mga words siya na hindi naman niya intended na sabihin, masasabi mo. Tsaka, na-realize ko din yun Kasi, yun yung minsan weakness ko na pag di ka marunong mag-control, it is as if na questionin mo kung nasa iyo ba talaga yung
Holy Spirit kasi ang isa sa bahagi ng fruit ng Holy Spirit is yung self-control. Ngayon. Next, 3-6. Oh. Oo, nabubuhay kami dito sa mundo, pero hindi kami nakikipaglaban ayon sa paraan ng mundo. Hindi armas ng mundo ang ginagamit namin sa laban. Sorry. Kaya mo yan. Ayun, yung makapangyarihan na armas ng Diyos ang ginagamit namin para mangwasak ng mga kampo ng kalaban. Sinisira namin ang mga maling pangatwiran. Okay. Saka pinababagsak namin ang lahat ng pagyayabang na kumukontra sa mga tao na makilala ang Diyos. Okay. Inuhuli namin ang bawat iniisip ng tao at pinapasunod namin yung kay Christ. 6. At pag nakita namin sinusunod nyo na talaga si Christ, ready na kaming parusahan yung mga ayaw sumunod. Okay. Una sa lahat, nandito tayo sa lupa, mortal tayo. Okay. Literal naman na naglalakad tayo sa katawan na to. Tama. Kaya nga sinabi dito, though we walk, kang ganon, in the flesh, pero yung pakikibaka natin o pakikipagdigmaan natin laban sa kasamaan, kasalanan at kamundukan is hindi according sa flesh. Ibig sabihin nun, hindi literal na magigera tayo para for the good of mankind. At hindi rin tayo yung makikipagdebate o makikipagsagutan o hindi rin tayo sabihin na makikipagpuntusan. Yun. So, kumbaga, ang pamamaraan ng isang tunay na Kristiyano ay hindi tulad ng ganon. Tulad ng ano ba ang tunay na pamamaraan ng isang Kristiyano? Sige. Remember, sa Ephesians 6, may binanggit dito ng mga spiritual na sandata. Tulad ng... Lalakas mo ka, Ghost Fighter. sige, English na, di ko alam yung Tagalog nito. Belt... Spiritual na sandata. Belt of truth. Ayan. Katotohanan. Tama. Breastplate or baluti ng righteousness. Konyo, baluti ng righteousness. Shoes of the gospel. Okay. Shield of faith and helmet of salvation at saka sword of spirit. Yun yung sinasabi na tunay natin na full armor ng isang Kristiyano. Yung armor of the spirit. So, yan yung kapangyarihan na or weapon na ginagamit natin against sa mga bagay sa mundo na nag-aangat sa sarili nila higher than Christ. Sample nga sir ng paano ka makibaka ang isang Christian. So, sa imbis na manipulate ka ng tao, sasabihin mo sa kanya yung katotohanan. Okay. Sa imbis na makipaglaban ka based sa achievement or success ng isang particular na mundo o grupo o kahit church din. Kasi ang binabanggit dito, akala natin yung kayang gumamit ng mga carnal weapons ay mga unbeliever lang. Hindi. Even yung ibang mga churches or pretending to be churches, carnal din minsan yung ginagamit nilang weapon. Kaya katulad nito, sa imbis na gamitin mo yung image ng success, ang gamitin mo is yung breastplate of righteousness. Oo, sa bagay. May mga ganun din na Christian. Kasi ipinopost nila na ito yung mga achievements namin, ito yung mga na-mission na namin, ganito, ganyan. Pero yung pamumuhay naman ay hindi righteous. Yun. Pangatlo, yung iba, gumagamit sila ng smooth words, na gamit ng... Sweet talk. Gumagamit ng puro positive, tawag dito, confessions. Yung iba naman is manifesting, which is hindi naman talaga innately biblical. So, instead of saying smooth words, gamitin natin yung shoes of the gospel or bahagi natin yung ebanghelyo. Yeah. Sa imbis na makipaglaban tayo, gamit yung perception natin ng kapangyarihan or authority. Minsan, ginagamit pa kayong verse para maglabanan. No? Yeah. Kahit na sobrang far-fetched naman yung pagkakagamit. So, instead of fighting with the perception of power, gamitin natin shield ng faith. Instead of lording over authority, ang gamitin daw natin is helmet of salvation. Magpasakop tayo sa kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. And instead of fighting using human schemes and programs and sabihin natin na mga strategies, ang sabi mga dito, serbisyo at programa. ang sabi dito ay use the sword of the Spirit. So in short, yung mga binabanggit dito ni San Pablo is more on spiritual, hindi yung mga carnal.
Kasi merong temptation na gamitin yung carnal, lalong-lalo na kung pikam-pika ka na o asar na Oo. asar ka na, gusto mong jumab. Saka i-micromanage mo, di Oo, ba? i-micromanage mo. Mas madali nga naman. Ngayon, may mga temptation na gamitin kasi ito eh. Pero pinaalala sa atin yung kay Jesus na he appeared in a form ng parang slave. Ito sinambol niya yung sarili niya. Kasi parang minsan ginagaya lang natin yung mga ways no. Yan yung problema eh. Kunyari, malaki yung church nung doon. Ano ba yung mga secret nyo? Invite ka nga namin. Di ba? Ganun. Tanda mo ang pinag-uusapan dito, Corinthian Church, hindi unbeliever. So, sana yung mga tao din alam kahit church setting to. Oo. Actually, kung may mga nakikinig sa atin, ma-remind sila na hindi dapat mga worldly success yung basihan or mga worldly achievements ang basihan para sabihin na ito yung makakatulong sa kanilang simbahan. So, kumbaga, ang tignan nila is yung spiritual na mga bagay. Ay, malaki simbahan. Ay, ang dami nilang achievement. So, hindi siya organize yung choir, ganito. Wala naman pong masama doon. Pero hindi yun ang pagkakakilanlan. Oo, at hindi dapat yun ang solid na basihan. Tignan mo to. Philippians 2 verse 6 to 8. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a slave, and coming in the likeness of men, and being found in the appearance of men, as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Yeah. So, kumbaga, sa isang normal na tao, isipin nila, ay, talunan naman. Diba? Sobrang humble, kime. So, isipin nila talunan. However, ito ang piniling pamamaraan ng ating Panginoong... The foolishness of the Yes. gospel. Ito ang piniling pamamaraan ng ating Panginoong Hesukristo para mapagtagumpayan ang mundo, ang kasalanan at saka yung ating selfish na sarili. Hindi siya mind-boggling. Oo. Di ba foolishness nga sa Greek ba? Oo. Di ba yung... Tama ba? What seems, tawag dito... highly esteemed by men is foolishness or abomination kay God. At baliktad din, minsan, ginagamit ni God yung base things of this world to shame the wise. Di ba, mga Corinthian Christians ay mga Griego. Di ba, so, may konting sila, pinag-aralan? Knowledge ang gusto nila, yung wisdom, so meron silang ganong kagustuhan. Tapos itinapat sa kanila yung humility ni Christ. So, hindi nila maintindihan yung si Paul, itong some na mga gumagawa ng problem. Kasi kaya mababa nga tingin sa kanya. Yeah. Kasi ang basihan nila is yung mga worldly success and wealth. Ngayon, sinabi dito sa dulo, pag nakita naming sinusunod nyo na talaga si Jesus, ready na kaming parusahan yung mga ayaw sumunod. Ayan. This is the discipline. The church discipline. Ngayon ganito, no? Masama ba yan? Magparusa? Hindi Una, huwag tayong maniwala sa sinasabi ng ating sarili o demonyo na hindi natin kayang pasukuin yung ating kaisipan sa kalooban ng Diyos. Slave. Even yung mga salitang hindi ka na magbabago, wala ka ng pag-asa, yung mga bagay na yan na parang they exalt themselves higher ito than na talaga ako. Or dahil lagi kang nababalik sa kasalanan na yun, akala mo wala na talaga, wala nang pag-asa. Huwag kang pumayag doon because yung mga ganon, they exalt themselves higher than doon sa word ni God. Pasukuin mo sila sa salita ng Diyos. Ngayon, yung command, sin shall no longer be our master. Ngayon, sabi dito is, ito binabanggit ni Paul, dahil yung mga Corinthian Christians, carnal yung weapon na ginagamit nila. So, kumbaga, pinapa-aware ni Paul sa mga tao na ito para sila is mag-repent. Ngayon, if sakaling ayaw pa rin nilang mag-repent, dahil dun sa mga warning na sinasabi na to, ayaw pa rin nilang magbago, ayaw pa rin nila ano kaya ang gagawin? Hayaan na lang? Hindi. Diba? Didisiplinahin. Pero maganda dito, sa pagdidisiplina ni Paul, hindi siya madaling magsabi na itiwalag na. Hindi siya madaling magsabi na palayasin na. Hindi. Nagwa-warn siya O tignan mo, after warn, i-discipline pa.
O, Pwede naman tiwalag na lang. Oo. Para wala nang problema sana. Oo, para wala na issue, hindi na mahirapan. So, kumbaga si Paul, mahal pa rin niya itong mga bashers niya bilang... Baka naman, sa disiplina kung baka di makuha sa atong dasalan. Oo. Pero, nasabi naman dito na kapag ayaw niyo pa rin, tumatag kayo pagdating niya dito. Discipline. Okay. 7. Hanggang, 7 lang. Tumitingin kayo sa panlabas lang. Well, kung confident kayo at iniisip nyo kay Christ nga kayo, tandaan nyo, ganun din kami. Oo. Ibig sabihin, wag tayong Feeling. Ganun. tumingin sa panglabas lang dahil si Paul is greater than that. Actually, merong nag-describe pero sabi natin hindi to 100% na accurate talaga. It might be idea or something. Hindi pogi si Paul. Yun. Kumbaga sa itsura pa lang niya, walang something na charismatically attractive. Yun. Even kay Jesus, di ba? There's nothing in his appearance na ma-attract tayo sa kanya. Physically. Physically. Siyempre sa mga play talagang... Pero yung mga Corinthian Christians kasi, yung iba sa kanila, ganun kasi nagiging basihan nila yung outward charisma, appearance. Oo. Yung suot, the way you speak. Ito isang description kay Paul from an early Christian writing. Pandak, nakakalbo na, crooked yung legs. Yes, okay yung kanyang pangatawan, pero yung kilay niya ay halos nagsasalubong na, tapos yung kanyang ilong ay medyo pahok yung itsura. So, kumbaga, hindi appealing talaga. Appealing. Pag nakita nung bata siya, hindi lalapit sa kanya or sabi natin, baka lumayo pa yun. Hindi child-friendly. Sabi dito, if this description of Paul is even remotely correct, he had nothing like magnetic good looks. Yun. Ang problema, itong mga Corinthian Christians, ewan naman na. Parang tao lang din ngayon. Biro mo glorified lahat ng mga artista. Tignan mo yung din. mga pinag-uusapan na sa mga content na ilan naging ex mo, jojowain o tutropahin. Puro... Tsaka yung magaling magsalita, magaling sa mga skillful or eloquent magsalita. So, kumbaga, mag-ingat tayo sa ganun. Kung alam lang nila na tawag dito, if you claim to belong to Jesus, look at yourself. Paano mo tignan yung sarili mo? Outward din ba? O ina-assess mo yung sarili mo if you are really in the faith? Ngayon, kung ganun ang assessment, mas mainam. Kasi the measure of men is Christ. So, si Christ ang magiging measure. So, kasi tumigil na sa assessment. Ito sabi hindi sinasabi ni San Pablo na mali na i-test yung credential ng apostles. Okay? Mga credentials. Kaya nga lang, resume. Ang problema lang, yung Corinthian Christians, ang ginagamit na criteria is yung outward appearance lang. Yun. Yun na yung yung criteria for judging. Kaya nga. Pangit. Yun yung maling judgment. Okay, 8 to 11. Okay. Alam kong hindi ako mapapahiya kahit medyo pinagyayabang ko sa inyo ang authority na binigay sa amin ng Panginoon. Kasi ginagamit namin yon para patibayin kayo at hindi para wasakin. 9. Huwag niyong isiping tinatakot ko kayo sa mga sulat ko. Hanggang saan? 11. Okay. May mga nagsasabing ang higpit ni Paul at ang tapang niya sa mga sulat niya. Pero pagkaharap natin siya, mahina naman siya. At saka walang kwenta ang mga sinasabi niya. Okay. Dapat intindihin ng mga taong yon na kung anong sinasabi namin sa sulat habang wala kami, yun din ang gagawin namin pagkasama namin kayo. Okay. So, kumbaga may pagka-sarcastic si Paul dito. Pero pinakita lang dito ni Paul na meron siyang authority. However, yung authority na to ay hindi self-proclaimed authority. Binigay. Okay, ibinigay ito ni God at saka merong sphere of authority. So, pag sinabi sphere of authority, meron area na inalaw si God na ito yung pangalagaan at pamunuan. Pamunuan hindi para pagharian,
Pamunuan hindi para gamitin o sirain, pamunuan kundi para lingapin, tulungan at saka i-build up. So in short, ito ay para din sa ikabubuti ng mga tao within that sphere. However, if yung mga tao hindi i-recognize yung sphere of authority na yon at ang gagawin pa rin nilang basihan is yung outward appearance, tapos kukuntsahin pa nila si Paul na hindi, parang aso lang yung tumatahol pero pagharapan is wala naman yan. Tapos magkukos pa kayo ng problem sa loob ng church. Sabi ni Paul, sige, kung gusto nyo at ayaw nyo talaga na magbago at magkukos pa rin kayo ng trouble, sige, kung ano yung nakikita nyo sa letter, yan din yung makikita nyo in person. Kasi sinasabi nyo, subukan nyo. Kumbaga, matalas lang kapag letter, pero kapag harapan, iskime. Sige, kung gusto nyo, Pili ka. yun. Kung gusto nyo, in personal, yan din yung marireceive nyo sa akin. That is if yung mga tao na to is hindi i-recognize yung correction ni Paul sa kanila. Pero pansinin mo, no, binibigyan pa rin sila ng chance ni Paul na mag-repent. Yun. 12. Hindi namin kino-compare ang sarili namin sa mga taong mataas ang tingin sa sarili nila. Okay. Ginagawa nilang standard ang mga sarili nila. Tapos sila lang din ang magko-compare sa isa't isa. Mga di sila nag-iisip. Okay. Tingnan mo to. Okay. Sila lang. Compare nila na, diba, ito. Kaya yung mga kulto sa simbahan, okay, hindi nila ma-recognize na kulto sila because sila mismo nag-a-affirman. Either ginagawa nilang standard yung sarili nila para sa ibang tao or ginagawa nilang standard yung ibang tao kaya sila sobrang baba nung tingin nila sa kanilang sarili. Both mali yun. Una, huwag kang mayabang na gamitin mo standard yung sarili mo sa ibang tao. And pangalawa, hindi rin naman sila din ang standard. Ang standard and measure ng lahat ng tao ay ang Diyos, si Christ. Ba't ba nila kino-compare yung isa't isa? It is because tama, pwede. It is because yun yung accessible, yun yung carnal, yun yung physical, madali nilang makita. So kino-comment nila yung mga sarili nila. Dahil birds of the same feather flock together, di ba? So sila yung nagkokonsintihan. Nagkokonsintihan. No, minsan bola, yun may bola. Yung minsan may sinabihan ako. Nagsorry ako kasi if na-offend ko siya, if parang ang dating kasi madalas ako na misinterpret naman hanggang sa nung dumating yung point na tinanggap ko na kung madali man ako ma-misinterpret ng ibang tao, tinanggap ko na. Okay. Pero nung huli, sabi ko is, pasensya na po kayo kung madalas po kayo na-offend sa akin or ganito. Ang sa akin lang po is, gusto po kayong ipagtanggol. Kung ano yung totoo, yun po yung sasabihin ko po sa inyo. Apakapangit naman po na meron po tayong relasyon na kapag okay is masaya tayo. Pero kapag may mali na hindi ko na masabi sa inyo. Hindi tunay na pagkakaibigan yung puro yung masaya at yung mga pakabiglang sa atin yung nasasabi sa atin. Tama. Kung gusto natin flattery lagi, hindi siguro hindi ako true yung friendship yun. At hindi ko rin siguro mai-recommend yung sarili ko na maging part ng circle of friends. I can encourage, pero I don't want to flatter people because at the end of the day, I would do more harm dun sa tao na yun instead of matulungan yung tao na yun. Yeah. Lalo na kapag yung fina-flatter mo, naniniwala. Yes. Ang problema paano? Yung pag-a-analyze nila at pag-compare nila sa kanilang sarili at sa ibang tao is worldly din yung basihan. Hindi yung katulad doon sinabi ni Paul na imitate me as I imitate Christ. Na kung i-compare nila yung sarili nila kay Paul with the criteria na nakikita nila si Paul na obedient kay Christ. Hindi ganun More on outward pa rin at saka worldly yung ginagamit nila na criteria. So, hindi daw yun smart, hindi yun wise, at hindi yun galing kay God.
13 to 13. 16. Pero kami, may limit ang pagyayabang namin. Ipagyayabang lang namin yung trabahong binigay sa amin ng Diyos. Mm. At kasama dyan, yung trabahong ginagawa namin para sa inyo. Hindi kami lumagpas sa limit namin nung pinuntahan namin kayo. Okay. Actually, kami ang unang nagdala sa inyo ng magandang balita tungkol kay Christ. Hindi namin pinagyayabang yung trabahong hindi naman sa amin. Yung trabahong hindi naman kami ang gumawa. Ang gusto namin, sana mas tumibay pa ang pananalig nyo para lumawak pa ang sakop ng work namin sa inyo. Tapos, mapipreach na namin ang magandang balita sa iba pang mga bansa bukod sa inyo nang hindi namin pinagyayabang ang pinaghihirapan ng iba. So, kumbaga, kinukutsa nila si Paul because dun sa kanyang sphere of authority, parang nahihinaan nila. Not knowing na si Paul, nag-iingat siya na wag niyang pangunahan yung hindi naman talaga pinagagawa sa kanya ni God or hindi sphere of authority ni Paul. Kaya pansin mo, no? Hindi siya nang himasok. Yeah, kunwari si Apollos, hindi niya pinangunahan si Apollos. Ang sabi doon is kung kailan ni Apollos na maisipan o sabihin natin na mapagdesisyonan na puntahan sila o kausapin sila, hindi na pinangungunahan. Ganon din sa church, that though may mga elders at may mga personal decision ang bawat isa sa mga bagay na malaya naman tayong mag-decide na according pa rin sa will ni God, hindi natin pinanghihimasukan yung mga desisyon ng ating brethren sa ganong arena. However, ang problema kasi dito ng mga Corinth Christians, pati yun, binibigyan nila ng meaning. O ito lang yung sphere of influence ni Paul. O hindi siya super apostle. So, may mga ganun pa kasi lang side comment. Hindi, not realizing na ano na nga yun, nagko-control. Oo. At sabi din dito, hindi daw interesado si San Pablo na mag-build sa foundation ng ibang tao. At ayaw daw niya Credit grabber. Oo, at ayaw din niya panghimasukan yung pinangangasiwaan na ng ibang tao. So, mas focus siya sa kung ano lang yung pinagagawa sa kanya ni Christ. O kung meron ng church dyan, ba't niya pakikialaman? So, sa iba na. Hindi yung ang gagawin niya, kunwari, physically lang na mas mayaman or prosperous yung church. Kukutsain mo yung mga maliliit na churches. Mali na kayo dito, absorb namin kayo. Oo, mali naman yung ganun. Hayaan mo na silang lumago. Just because maliit ang church, does it mean na wala na ang espiritu ng Diyos? Carnal kami siguro yung pag-iisip mo dahil ang ano mo ng success is yung dami, yung laki, di ba? Oo. At sabi dito, nagpe-prevail daw yung ganitong pag-uugali even sa mga churches ngayon. Sabi dito, it is base, abominable, and deeply sinful for a man to trust himself to another man's labor. And by sowing doubtful disputation among a Christian people, distract and divide them that he may get a party to himself. So, sabihin, okay, wag ka nang umattend dyan at ganito, ganyan naman yan. Okay? Kasi paano yung mali yung doktrina? Ibang usapan naman yun. Kumbaga, kasi meron tayo na di umatid ka dun. You expose them actually pa nga. Yung parang ginagawa ni Justin Peters. So, kumbaga, ibang usapan yun. Pero kunwari, manghahama ka lang o manlalait ka lang just because wala silang sariling building, okay, so kakaunti lang sila. Hindi naman tama yung ganun pasihan. Kung doctrine, walang problema, mag-usap tayo. Come, let us reason together. Pero kung hindi tayo magsasubmit sa truth, we are just uniting in error. Mali naman yun. Okay. So, kumbaga, si Paul is a very humble person. Controlled na nga. Akala nila sa pagkocontrol ni Paul is mahina pa siya. Mahina si Paul. Oo. Ang isipin mo, yung mga tao magulo din eh. Try ni Paul mawawala ng control. Yung mag-over siya. Oo. Sabihin naman authoritative. Diba? O tsaka sabihin natin harsh or severe. Diba? Kahit saan ka eh. Kahit saan ka lugar, sir. Sabi kung sinong preacher to, narinig ko lang na ibinibigay daw ni God sa nation yung deserve nilang leader. So, kung sila ay masama, bibigyan sila ng malupit na leader. Kung sila ay sabihin natin walang pakialam, bibigyan sila ng corrupt na leader. Mga ganong bagay. So, kung ang bayan ay walang takot sa Diyos, bibigyan sila ng evil na leader. So, let us be very careful. Okay. 17 to 18. Last na to Oo.
Sabi nga sa scripture, kung may gustong magyabang, ipagyabang niya ang ginawa ng Panginoon. Kita Kasi mo. hindi yung mga taong pumupuri sa sarili nila ang tinatanggap ng Panginoon. Ang talagang okay sa Panginoon ay yung taong pinupuri niya. So, ibig sabihin, kung may iyayabang man tayo o kung may allowed na ipagyabang tayo, yung ginawa ng Diyos or inaccomplish ng Diyos sa buhay natin. Minsan kasi ginagawa lang natin yun na gusto ko magyabang pero Fall sa heart, short naman. sa heart mo gusto mo iyayabang mo to pero nagawa ko lang to dahil through the grace. Pero yung kabuuan nung 98% ng kwento, ikaw ang na-highlight, hindi naman si God. Di ba ganun, ano? Kundi naman dahil si grace ni God to eh. Yung parang yung mga nakalagay madalas sa mga tarpaulin na, kunwari, gumraduate or nakapasa, nakalagay to God be all the glory, pero hindi naman nagsisimba, hindi naman nagbabasa ng Bible, hindi naman nagde-deny, manginginom, o nagyosi. Not to judge all of them. Pero Kasi kung namang, pero kumbaga kung ang pagsabi lang ng to God at to God be all the glory or to God be the glory is para lang magmukhang para magmukhang ka lang sabihin churchy or magmukhang humble, medyo hindi totoo yun. These people worship me with their lips but their hearts are far away paano from me. maganda pag nakapasa? Ano magandang ilagay? Congratulations lang. Congratulations lang. Pero kung yung tao naman talaga na yun ay Kristiyano at sabihin na to God be all the glory, sasabihin din ng mga nakakilala sa'yo na talaga naman kahit nung college pa, classmate ko naman talaga na yan, mapagpasalamat sa Diyos yan. Hindi na ako kopya yan. May paninindigan niya. Ngayon, pag nabasa mo ito, God be all the glory, totoo yun. May laman. Oo, yun. May backstory. Kesa yung kunwari The empty words. kesa kunwari nagmumura, nagaganito, ganito, tapos to God be all the glory. Para questionin mo nakisakay lang ba Okay. na Meron kaming napanood kahapon ni Che interview ng isang Viva Max actress. Okay. Isa siyang bold star Okay. na nagtumawid ng mainstream. Okay. It happened na hindi ko masabi kung unfortunately, pero yung mama niya is pastora. Okay. Kumbaga, sila, sa church, Okay. nagbo-bold siya. Oo. Mga ganun. Tapos yung mga jargon niya hindi, blessing to. Mga ganun. Medyo hindi ano yung akma. nun? Ano yung parang term na ganun? Parang charismatic pa kayo. Hindi siya ako, akma. yun nga eh. So, basta ako, hindi ko sila masyadong iniisip kung ano yung sasabihin nila sa akin kasi I'm an artist. Pagpapasa Diyos ko na lang yung ganun. Minsan nagagamit natin yung salitang I'm an artist para pagtakpan yung hindi naman talaga nakaka-edify sa body ni Christ. Minsan ginagamit pa nga natin yung salitang culture para sabihin na para feeling natin exempted. Okay, siguro napapanahon naman yung system. Siguro napapanahon naman to yung sa Olympics. Okay. Yung nagte-trending daw na minamak daw yung si Christ. Hindi ko alam kung totoo yan. Okay. Nung binasa ko yung ibang mga information, si Dionysius, yung god of fertility, wine and celebration. Tapos yung ganitong parang Last Supper is about yun sa painting na ganito, ganyan-ganyan. Ang sa akin naman is, ito ang view ko, no? Sige, whether nagre-revolve siya sa Christianity or hindi, sige sabihin na natin walang hint or revolution about hindi siya nagre-revolve about sa Christianity, ganon. Sige. Tandaan natin. Sige, pagpalagay natin ibang culture yun, hindi lahat is nagre-revolve sa ganung belief system, sige, fine. But just because it doesn't revolve on that particular scenario, is lahat ng culture i-accept natin. When the time na merong culture ng black slavery, pwede mo ba sabihin na hindi, cultural yun eh. Hindi lahat porket sinabing cultural is pwede nating tanggapin or i-embrace. Exactly. Ngayon, ang naeewan ako is we are trying na yung mga Kristiyano maging sensitive sa ibang belief system. Pero kapag ganon na obvious naman na nakaka-offend, hindi naman din iniisip kung makaka-offend. Parang double standard naman yun na kayo ayaw nyong pipilitin na share na mga ganito, ganyan. Fine. Hindi na pinilit. Ayaw nyo magpa-Bible study dahil na-offend kayo kesyo ganito, ganyan. The same is also true ng ganun. And by the way, not all culture, whether cultural siya or may iba siyang historical blah blah blah, should be embraced.
Okay? Kahit sabihin mo pang art yan, Ano ba yung sa Olympics na yun? Hindi ko masyado mag-grasp yun. yung mga Greek blah 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 na ano mga yan? culture. Picture ba yan? Ano ba? Yung opening. Opening. Oo. Opening ceremony. Hindi ko rin naman napanood. Pero kumbaga, nabasa ko rin yung both sides na sinasabi ng Christian, mockery daw ng Last Supper. Baka hindi naman nga pala. Pwede rin Ngayon, may nabasa naman ako na hindi siya about Christianity kasi bakit lagi nyo inire-relate sa Christianity. Now, ang stand ko sa ganon is, sige, hindi na about sa Christianity. Pero hindi lahat ng culture should be embraced. ano yung sa tingin, hindi ko kasi na alam yun eh. Ano sa tingin mo yung mali dun sa culture na yun? O na hindi dapat na ipakita sa Nakahubad, kulay blue, bulge. Tapos yung group of, may nakabrief lang yung si Dionysius eh. Okay. Alam mo naman na maraming bata ang nanonood doon. Eh di ba may censorship din naman minsan sa palabas. Profanity. Oo. Alam din naman natin na yung ibang nanonood doon is mga bata na talagang pangarap nila na maging Olympics, ganitong athlete. Olympics, for all yun eh. Tapos may mga ganun. Hindi ka maingat. Pero madalas sila sumisigaw na, be sensitive sa ganito. Yung woke, be politically correct. Bakit hindi rin tayo sensitive sa mga ganung bagay? Sabihin, hindi culture kasi yan. Ulitin ko, hindi pang takip yung salitang culture para i-embrace natin. Okay. Para i-embrace natin lahat. Culture na gumamit ng sabihin natin na talc powder na sabihin natin may radiation at nagkakasakit yung mga babae nun na gumagawa no powder na yon. Sabihin natin cultural dahil sa makeup or whatever na cosmetics. Should we embrace that? Yun. Kunyari, sa Pilipinas lang. Kultura ng opisina, katamaran, kultura ng... So in short, at the end of the day, sana yung to God be all the glory ay hindi cliche Lip lang. service, Hindi lip service. Kundi makikita to sa bawat bahagi ng ating buhay. Ngayon baka may magtanong, sir, nag-repent na ako. Then, this is not for you. Ayaw. Kunwari, mula nung nagsulat ka ng to God be all the glory, totoo naman sa buhay mo. Then, my statement about this is, this is not for you. Kumbaga, hindi ka kasama dun sa spirit na to. Kung medyo nasasaktan-saktan ka, it might be, baka kinakatok ka ng Diyos. Ilang naman yun, no? Kaya nga minsan, mas mainam pa na mag-celebrate ka in silent with few people kasi ibabandera mo pa yung I am not against na binabati mo. Kasi kung ako man din, kunwari kapatid ko o kamag-anak ko, talaga nakita ko yung pagsisikap naman niya. Ako mismo magbo-volunteer na gawan siya ng congratulations, ganyan-ganyan. Kasi natutuwa ka sa success ng ibang tao at genuinely masaya ka para sa kanila. Wag lang na tayo mismo yung mag-aangat sa sarili. Mag-aangat sa sarili natin. Ala kasi kanya-kanyang buhat ng sariling bangko. So kung may iyayabang tayo, hindi daw yung sarili natin. Si Christ. Kasi yun siya naman talaga dapat maitaas at saka tingnan. Di ba? Mag-glorify siya. Tapos yung ibang tao, makikita na napaka-humble nito. Dahil kasi dito, yung sa Corinthians kasi, ang nagiging standard sila. So sila nag-aabangan. Yeah. So yung standard nila, susundin nila na ito yung magaling. Di ba? Ito yung commendable. Ito yung mayaman. Kailan naging sila ang batayan kung ano yung nakaka-glorify. Pero alam mo, kahit hindi sila ang batayan at kahit hindi tayo ang batayan, tayo naman din pa rin ang tinitignan. Yun. Ngayon, kung tayo ang tinitignan, lagi nating ibaling yung tingin ng tao, hindi sa atin, kundi kay God. Hindi man natin perfectly laging magagawa yun, pero sana magiging regular sa bibig natin na talagang sa Diyos. Yung glory. Kasi ang danger niyan, kapag hindi mo naman, although alam mo yun at hindi mo sinasabi sa iba na, uy, baka maging mo ko, idol mo ko May tendency talaga na hindi mo mapipigilang idoling ganyan. Ganun. Di ba? Kumbaga, purihin yung Diyos kung binigyan kanya ng mga ganitong skills. Karamihan yan sa mga pastor No? Karaming mga pastor ngayon na bawal ng kontrahin. Hindi naman infallible ang pastor. In fact, kung maintindihan lang nila, yung pastor is just one of the
elders. Mm. Kaya nga kapag ang pastor is nag-malfunction or sabihin natin na May merong, problema. may problem, any of the elders na able to teach, pwede siyang palitan. Maging teaching pastor. Yun nga tinuturo ko minsan last week dun sa introduction ng world religion kasi napag-usapan namin mga common religion namin na isa sa mga mali na simbahan is yung absolute power and authority and command ng isang pastor. Actually, lahat, actually hindi ang buong church ang susunod sa pastor. Yung pastor nagpapasakop din sa elders. Kasi nga may balance ng ano dyan responsibility and authority. Kaya maging yung elders careful. wand nga ni Harry Potter. Diba? Sinir. Kasi malakas yun yung point. Hindi isa. Mm. Kasi it will corrupt you Kapag ikaw lang nagko-call ng shots, it should be a council. Magiging taga-hallelujah mo lang iba Yes. Di ba? Tanggalin mo na lang yung elders kasi ginagawa mo lang siyang accessory ng taga-agree mo. Hindi dapat ganun. Sometimes, dapat may kumakabig. Yun. Ngayon, kunwari, majority of the elders disapprove, sumunod ka. Walang personalan, walang crowdsourcing. Pagpapakita yon na ikaw ay tunay na pastor kasi marunong kang mag-submit din sa ibang Hindi yung tinanggihan ka na nag-disapprove yung elder. Hindi niyo naiintindihan Ito yung sabi ng Diyos kaso nga lang, may sinabi din kasi may vision sa akin You don't get it. May sinabi din kasi yung Diyos patungkol sa mga elders. Sabagay. So hindi pwedeng ikaw lang. That's why yung tawag dito, yung mindset at yung phrase na sa akin dumadaan ang pagpapala dahil ako ang pastor hindi dapat hindi necessarily true yun, especially sa New Testament. Diba? Nasa ilang ni-reveal. Okay. Siguro nung time ng mga prophets, pwede yun. Pero ngayon, actually sa time ng mga prophets, lalo na may mga hari, merong king, merong priest, merong prophet. May balance pa rin ng power. Kapag yung lineage ng priest ang may mali, di ba, kina-cut off ni Christ? Kapag merong prophet na matigas ang ulo, or sabihin natin na for gain, si Balaam, di ba? Kasama siya sa napatay noong gera. O kapag merong king, dinedethrone ni God. So, kumbaga, may balance nung power. Hindi pwedeng isa lang. Yan. Tama. Okay. So, yun lang. Yun lang ba? Ah. Yun lang, guys. Thank you, guys. Okay. God bless. Goodbye.